Simula nang magsama na sa iisang bubong, itong si Marlon at si Patrice ay hindi na raw idinedate ng kanyang 8 taon ng karelasyon itong si Patrice. Ultimo, pagkain sa labas o yung pasyal man lang ay hindi na raw magawa nitong ni Marlon sa kanyang live-in partner. Hindi tuloy alam ni Patrice kung nasanay na lang talaga itong si Marlon na kasama siya to the point na deadman na rin siya sa mga effort para sa kanyang live-in partner. Kaya naman itong si Patrice hindi maiwasang mag-isip ng matindi sa kanilang relasyon ni Marlon. At ano yung mga matitinding yun? Alamin po natin. Si Patrice at si Marlon ay mula sa Bulacan. 32 years old itong si Patrice. 31 years old naman itong si Marlon. Unahin na natin kausapin si Patrice. Patrice, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali. Kumusta ba sa inyo dyan sa Bulacan? Laman din kayo ng balita, ha? Inabot ba kayo ng tubig bahan itong nakaraan? Hindi po, dun po sa Karatig Bayan. Ayun, okay. Mabuti naman at ligtas kayo dyan, ano? Ayan, okay Patrice, ano ba itong mga iniisip mo kamo na matindi tungkol sa karelasyon mo? Simula ba talaga nung mag-live-in kayo, hindi na kayo nag-date na katulad dati? Kumusta ba ang setup nyo bago pala kayo nag-live-in? Ano yung mga activities ninyo as partners? Bali po kasi mabilis lang po kami yung dating stage. Kaya po... Mga gaano kabilis yun? Mga 2 buwan lang po. 2 buwan, tapos nag-decide na kayo na mag-live-in? Opo. Ang bilis nga, no? Pero nagtagal naman. Ng 8 taon. Opo. Sa 8 taon na yan, meron na ba kayong mga anak? Wala pa po. Wala pa naman. Okay, tuloy ang kwento. Doon sa 2 months na sinasabi mo na nagde-date kayo, ano nga yung mga activities ninyo noon? Bali, lumalabas naman po. Kumakain naman po sa labas. Mga Opo, simpleng gano'n? Opo, tapos isang beses na manood ng sine. Okay. So, mula noon hanggang ngayon, iisang sine pa lang napapanood mo. Nakasama itong si Marlon. Opo. Di ba nakakatawang pakinggan pero totoo? Oh, ayan. So, nung nag-live-in na kayo, yung bahay bang tinitirhan ninyo ay nire-rent ninyo, inuupahan? Opo, nagre-rent po. Okay, sino ba ang nagyaya in the first place na kayo ay mag-live-in na? Ano po, mutual decision naman po. Mm-hmm. Kasi naman po ako nasa province po yung nanay ko. Okay, so ikaw mag-isa ka na lang rin talagang naninirahan sa Bulacan, tama ba? Opo. O may mga kamag-anak ka pa dyan? Meron po. Yon. Si Marlon, ganun din. Opo. Parang naman po siya panganay naman po siya. So, yun po. Mutual decision po yung pagsasama po. Okay. O sige, wala na mga date, wala na mga... So ano na lang ginagawa ninyo sa bahay? Ano na lang ang mga pinag-uusapan ninyo? Ano po, nood lang po ng ng Netflix, ganun. Pero... Kasi mas practical daw po. Sabi niya. Yeah, mas practical. Ito ba si Marlon yung tipo ng nagtitipid? Siyempre, magbabayad kayo ng rent. May mga gastusin sa bahay, may kuryente, may tubig. Opo. Pero tipid naman po kami, Kuya Poy. Parehas, tipid naman yung... Parehas ba kayo may hanap buhay? Opo. Kumikita ka, kumikita rin siya. Kumikita, opo. Oh, tapos sige. tipid naman po kami sa mga gastusin kasi naman po half-half naman po kami. Yeah. So, yun nga po nakakapagtaka at nakakasama lang po ng loob talaga. Na bakit po never na po niya akong nilabas. Sabi niya lagi, gastos lang. Yeah. Grabe naman yung paggastos na yan. Ayan, ba naman yung gumastos siya kahit 500? Patrice, nararamdaman ko yung gigil mo doon sa grabe naman. Hindi na talaga mailabas. Yung ganyan, ano ba naman yung 500? I-date mo naman ako. 'Di ba? Kasi nung una, naturalmente, ikaw ba yung tipo na naghihintay o sinasabi mo na, halika, labas naman tayo, makakita naman ng ibang tao? Yan po, nagsasabi po ako ng ganyan. Kasi, syempre po, nakakaburyo din po dito sa bahay. Pagka wala pong pag pareho po naming day off. Okay. Magyayaya po ako. Kahit papano, kahit
kain sa labas kasi may malapit naman pong mall dito sa amin eh. Makapag-ikot-ikot man lang. Opo. Pero wala. Ang tigas ng loob. Okay, sige. At ito na nga, ang oras naman para kausapin din natin si Marlon. Marlon, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali po. Alam mo, magandang tanghali ang bati ko sa iyo, pero parang hindi kagandahan ang mood nitong live-in partner mo for 8 years na si Patrice dahil medyo may gigil na. At nagtataka na siya bakit hindi mo na raw siya idinedate, hindi ka na sweet at parang masyado ka na nagpapaka-practical sa mga bagay-bagay. Sweet naman ako, kaya lang practical lang talaga ako na ayaw kong lumabas-labas. Saka mas gusto ko kasama siya sa loob ng bahay. Ganun lang? Pero saka kapag... sayang din yun eh. Sayang din yung gagastusin dun. Okay. Ayan, pero si Patrice, sabi niya parehas naman kayo may hanap buhay. Halos hati naman kayo sa mga gastusin. Hindi naman issue siguro yung gastos. Wala pa naman kayong anak na kailangan ding kagastusan. Tama? Pero Marlon, pagka nagpipilit naman na, hindi na nga nagyayaya nagpipilit na itong si Patrice. Tsaka narinig mo yung boses niya kanina. May gigil na eh. Ilabas mo naman ako. Anong nangyari? Lagi naman po ganyan boses niya eh. Saka kahit naman na nasa loob kami ng bahay, medyo mainit talaga lagi ulo niya. Mainit talaga ang ulo kapag medyo nakukulangan na sa romansa. At parte ng romansang yun, yung mailabas-labas mo siya, makakita ng ibang lugar, kasama ka. Maka-experience ng iba't iba mga bagay, kasama ka. Niyayaya ka naman eh. Mainit ang ulo niya, kaya mas gusto ko pa sa barkada pumunta eh. Yan yung tatanungin ko naman din sa'yo, Marlon. Gaano ka kadalas na nagpupunta sa barkada? Bali, pag day off ko, lumalabas po ako. Tapos, hapon na ako uwi. Tapos, manonood lang kami ng Netflix. Tapos, ayun na, pahinga na. Tulog na ulit. Bukas may pasok na ulit. Tama po. Pero, etong si Patrice, nagyayaya nga sa'yo. Sabi mo nga, kapag ka day off na, sabi ni Patrice kanina pag day off namin, nagtataka ako, bakit hindi ako mailabas man lang? Ano bang ginagawa nyo ng barkada mo kapag lumalabas kayo? Nagkikita-kita? Nagbibilyar. Nagpapagala-gala. Ganun po. Di ba? Pwede naman pala yun eh. Di ba sa pagbibilyar, gumagastos ka ng konti dyan, Marlon? Tama? Apo. Per mesa. Kung hindi man, baka pumupusta ka pa ba? Opo, pumupusta din. Pumupusta rin. Gumagastos. Kapag gumala kayo, saan ang gala, Marlon? Sa inuman naman minsan. Sa inuman. Ang bote ng alak eh. Siyempre may gastos yan. Wala naman namimigay niyan eh. Unless may birthday. 'Di ba? Opo. Ayan, may gastos na. Tapos yung gala nyo, hindi naman talaga gala yan. Sasakay kayo ng, ng jeep, ng taxi. Mag-grab kayo, tama? Opo. May gastos na naman yun. Yun ang sinasabi. 'Di ba? Kung practical ka talagang tao at nasasayangan ka doon sa mga gagastusin kasama ang mga barkada mo. Hindi ko sinasabing bad influence ang barkada mo, ha? I think it's your choice na makasama sila. Pero kita mo naman, yung bonding ninyo, yung mga karanasan ninyo together ng barkada mo na dapat naman ay meron kayo rin nitong si Patrice. Bakit wala? Ba't hindi ka mag-invest sa kanya ng time? Hindi ka mag-invest ng mga memories na kayo naman na magkasama? Okay. Kaya ito na ang pagkakataon. Maganda na makapag-usap kayo ni Patrice, Marlon. Ha? Apo. Ready ka naman? Patrice, tama ba yung mga sinabi ko? Naku. Gagastos na lang rin eh. Sobrang nakakagigil yung mga sagutan mo talaga, no? Sige yan. Kausapin mo na si Marlon. Go! Biruin mo na kapag ano ka pa sa barkada mo, pero sa akin, ano ba naman yung kahit 300, ilabas mo ko? Pero kung sa barkada, gagastos ka, sasabihin mo practical. Sinong hindi init yung ulo? Sinong hindi magagalit? Lagi na lang ganyan. Ano ba talaga? Hinahihiya mo ba ako? Ayaw mo ba ako ilabas? Ayaw mo ba ako ipakita? Ano bang ano mo?
Grabe, sobrang nakakasama ng loob. Parang sasabog yung dibdib ko sa galit sa'yo. Bakit ganyan ka? Sabihin mo kung di mo na ako mahal. Diba? Di yung patatagalin pa natin. 8 taon, isipin mo yan. Na never ka nag-effort. Parang sobra naman yan. Tapos na ako sa pag-uunawa. Grabe na yung pag-unawa ako sa'yo. Patrice, excuse, sa 8 taon, never talaga, hindi ba exaggerated lang yung sinabi mo na never ka nang inilabas ulit para kumain? Sa 8 taon, never ka nang niyaya ulit na manood ng sine? As in, never? Bali, meron po kaming pero kasama po yung pamilya niya. Nag-dinner po. Nag-dinner? Mga 2 beses. Mga 2? Po, pero yung kayong 2 lang? Yung kayong 2 lang? Wala po. Wala talaga? Wala po. Marlon, anong maisasagot mo doon, pare? Sweet naman ako sa iyo. Saka pag kumakain naman tayo sa loob ng bahay, pwede naman nating ilabas yun. Kaya nasa labas din minsan. Grabe ka naman. Pero nakakapag-inuman ka sa mga barkada mo. Ano ba naman? Kahit ako na lang magbayad eh. Diba, ilabas mo na lang ako na lang magbabayad. Puti, pwede naman pala ikaw magbayad eh. Tibay mo talaga, no? Grabe. Wala nga akong pera, di ba? Alam mo naman trabaho ko, tiga malampaso lang ako eh. Ano ba naman yung yayain mo rin ako, di ba? Nayayaya mo nga mga kaibigan mo eh. Hindi mo ba ako kayang yayain? Pinahihiya mo ba ako? Yun ang tanong ko, pinahihiya mo ba ako ilabas? Hindi naman, kaya lang... Hindi naman pala eh. Bakit pag ako nagyayaya, hindi mo ako mapagbigyan? Pero pag pupunta ka ng bilyaran o pupunta ka ng inuman, ang bilis-bilis mo. Pero pag sa akin, ano bang klaseng relasyon, di ba? Parang grabe naman yung pag-aano ko sa'yo eh. Di ba? Iniintindi naman kita eh. Sige, walang problema. Sabihin mo practical. Pero parang over na sa pagka-practical, gumagastos ka naman din pagka lumalabas kayo. Di ba? Tapos ako hindi mo mailabas. Kahit Jollibee na lang, kahit sa turo-turo, fishball na lang eh. Grabe. Patrice, galit ka na naman. Patrice, hayaan natin sumagot si Marlon. Marlon, sige, sagot. Lagi kasi mainit ng ulo eh. Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Pero konting tibot, mamaya pagka konting lang, masaya tayo. Mamaya malungkot na naman dahil nagagalit ka na naman. Konting panahon lang yung saya natin eh. Pagka tayo, masaya tayo saglit, mamaya galit ka na naman. I mean, paiba-iba yung mood mo. Kaya parang pa na hindi tayo lagi mag-asama. Di ba? Kasi parang minsan lang ako maging masaya, tapos mamaya magkaaway na naman tayo. Ibig sabihin kasi nun, hindi mo na nakukuha yung kiliti ko. Diba? Ano ba naman yung pasayahin mo ko, diba? Kiligin man ako. Kiligin man lang ako kahit konti. Diba? Lagyan mo naman ng effort. Yun lang naman yung hiling ko sa'yo eh. Effort eh. Diba? Kahit pa mumurahing bulaklak dyan eh. Kahit plastic na bulaklak. Pagka Valentine's, wala. Kahit Pasko, bagong taon, wala. Ano ba yun? Ako lang yung nag-i-effort sa relasyon na to. Bakit nga umaabot sa ganun? Binigyan naman kitang bulaklak Kumuha ako sa kapitbahay na karada. Anong bulaklak yun, Marlon? Yung kulay dilaw po. Anong kulay dilaw? Ikaw naman, humingi ka na lang. Di mo pa inalam kung anong pangalan ng bulaklak. Hindi ko alam kung anong nakikita ko lagi dito may Parang gumamela po yun. Baka bulaklak ng gulay yun. Baka gugulayin yun parang ganun po. Ha? Baka sa kalabasa po yata yun. Ikaw, Marlon, minsan magbilyar tayo, ikaw mismo tutumbukin ko eh. Bulaklak ng kalabasa. Tapos ano yung sinasabi mo? Yun ang binigay niya. Pero at least kahit paano may dating. Kinilig ka ba ng konti doon, Patrice? Opo, na po ako noon. Sumaya na po yung pakaramdam ko. May effort Naisip niya po ako. Opo. Marlon, may sinasabi kanina si Patrice, ilabas mo man lang ako, ganyan. Alam mo, feeling ko, Marlon, may pagkapilosopo ka. Sabi mo kasi, pag kumakain tayo sa bahay, pwede naman nating ilabas.
Ano ba, literal na ilalabas yung lamesa para kumain kayo? Yun ba sinasabi mo, Marlon? Kasi wala naman akong malaking kita, kaya naiisip ko gano'n na lang. Walang malaking kita. Sabi nga, kumain po yan eh. Sabi nga ni Patrice, kahit sa tusok-tusok na lang. Ba't nga ba hindi, eto na muna ha. Okay, sinasabi ni Patrice kanina, ba't hindi muna siya, alam mo, hindi naman importante na gumastos kayo kapag lalabas kayo. Siguro yung kumain na kayo sa bahay, sabi nga ni Patrice, meron namang malapit na mall, ano yung maglakad-lakad kayo ron? Magpalibreng aircon, di ba? Window shopping. Ayaw mo na ba siyang kasama at maka-holding hands? Nag-holding hands pa ba kayo? Opo. Hindi na po. Uy, wag kang pag nasa bahay, konti saglit lang, pagka nanonood ng Baka hindi naman kasi sa kamay ang hawak. Ano bang pinanonood nyo kasi? Ha? Netflix po. Yun nga. Okay. Yun ba, Marlon, sabi ko nga, hindi naman pwedeng hindi naman kailangan na gumastos ng pagkalaki-laki sa pag-date. Bakit hindi naman magawa? Napakasimple sa totoo lang, nung request nitong si Patrice. Kaya nga tinatanong niya, hindi ka na ba proud sa akin? Kinahihiya mo ba ako na makasama ka? Meron na bang iba, Marlon? Yun ang gustong itanong ni Patrice Baka may makakita ba na iba? Yun totoo, Marlon. Wala namang iba. Kaya lang, kasi mainitin yung ulo mo eh. Pag magkahawak tayo ng kamay, maglalakad lang tayo konti, naaasar ka na. Ano bang kinaasar niya? Ewan ko po kung anong inaano niya. Minsan, hindi na rin kami nagkakasundo agad. Kaya pagdating pa lang sa pupuntahan, hindi na bad mood na kami. Ayun. So, parang magkaiba na kayo ng pupuntahan. Pati yung pupuntahan, magkaiba. Hindi rin kayo magkasama. Sige, ganito. Alam mo, Marlon, sa bawat relasyon talaga, dumarating yung ganyang mga punto na parang hindi kayo magkatagpo. Sabi nga ni Patrice kanina, saan ka nakakita ng babae na ganyan? Ibig sabihin daw, makinig ka, Marlon, Marlon. Opo. Ibig sabihin daw, kaya nga siya nagsusungit sa'yo, lagi siyang mabilis magalit kasi hindi mo na nakukuha yung kiliti niya. Hindi na enough yung paghawak mo ng kamay niya. Sabi niya, hinahawakan naman po yung kamay ko pero napakasaglit lang. Ibig sabihin, bitin. Sinong di init ang ulo kapag kabitin? Diba? Sa pakikipag-date. Sabi, hindi naman kailangan na sa mamahaling kainan kami kumain. Sabi nga, kahit nga kumain na kayo sa bahay, lumabas lang, mag-mall, payag naman si Patrice, dali mo ko sa turo-turo, maglakad-lakad lang tayo. Diba kasi bitin nga siya doon sa kung ano man yung ino-offer mo ngayon. Pero kita mo naman, binigyan mo ng yung bulaklak kanina, bulaklak ng kalabasa, kalachuchi, ewan ko sa'yo kung ano man yan. Pero kinilig siya, diba? Natuwa. Kahit na corny ang dating, pero natuwa siya kasi may effort kahit papaano, may pa-sweet ka. Ituloy mo yun. At sinisigurado ko sa'yo, pare, lalaki rin ako. Yung ganyang mga babae na maiinitin ng ulo na kinukulang na nga sa lambing, talagang sumusungit. Ikaw rin man Diba? Ikaw man na lalaki, kapag kinukulang ka na sa lambing, susungit ka rin. Medyo magiging mainitin ang ulo mo. Tama? Tama po. Kaya lang po, matampuhin po ako Matampuhin ka naman. Kaya pagka nagagalit po siya, nagtatampo na ako, iniwasan ko na agad siya para hindi na kami mag-away. Yun ang mali naman. Yun ang mali. Hindi ka dapat na basta aalis doon sa laban kasi nga meron kayong dapat na ayusin nitong si Patrice. Siguro, ang may papayo ko lang sa inyo, no? Patrice, nandyan ka? Opo. Patrice, ayan, since kanina, nung nakikinig ako sa conversation ninyo, kapag ka nag-uusap kayo ay para mas marami ka nasasabi. Totoo yun, Patrice? Diba? Talagang hindi ko naman sinasabi bungangera ka, no? Pero minsan kailangan mo rin pakinggan ang partner mo. Kahit na nasa iyo ang lahat ng alas, nasa iyo ang lahat ng mga ibabato sa kanya, makikinig ka rin. Learn when to stop talking and you listen. Ganoon yun. Patrice? Matuto ring makinig. Kaya ito, bibigay natin ng pagkakataon para sa inyong dalawa. Marlon, ano ba ang gusto mo na i-adjust ni Patrice sa sarili niya at sa pakikitungo lang sa'yo, sa pakikitungo sa'yo para marinig din ni Patrice. Go ahead, Marlon. Iwas-iwasan mo yung mainitin na ulo mo kasi nakakawalang gana dahil
pupunta tayo sa isang lugar, para naman di tayo magkasama pag pumunta tayo doon. Dahil bad mood na tayo parehas. Tapos parang ayoko nakikita kasi na nag-aatalo tayo sa kalsada. Parang nakakaya. Kaya minsan, kita na wag hawakan sa kamay. Kasi siyempre yung nararamdaman ko, parang saglit lang kita mapasaya, pero mas marami yung galit mo. Mas marami yung topak mo, saka yung toyo mo. Pwede na mag-adobo. Kaya talagang minsan parang naiiya din ako na magkasama tayo. Ganon. Kumbaga, Patrice, kalma lang. Kalma lang pagka magkasama, okay? Yeah. Ikaw naman, Patrice, may mga gusto ko bang ipaalala dito kay Marlon para hindi na rin maging mainitin at masungit yung bibig mo? Kasi po, bawasan niya rin po yung pakikipagbiruan. Yung akala niya laging biro yung usapan namin. Kaya lagi po akong kasi pagka hindi ako nagagalit, parang ginagawa niya lang pong biro. Lahat ng sinasabi niya, puro may ganun po. Tsaka, okay naman po kami nung umpisa eh. Okay naman yung pagsasama namin eh. Bali, nakulangan lang po siguro kami sa sa maayos na pag-uusap. At sa oras. Yun nga po. Opo. Sa oras po, para sa isa't isa lang. Opo. Yun po. Yan. Okay, sige. Ito na siguro rin ang tamang panahon para tanungin kayo, ano ba ang inyong HEART decision? Ano ba ang heart decision ninyo? Unahin natin si Patrice. Ikaw ba ay H, half and half? Evaluate muna, approve pa rin, i-reject mo na, or you're willing to try again? Patrice, anong sagot? I'm willing to try again po. Kasi mahal ko po siya eh. Hindi naman po kami tatagal ng 8 taon kung wala pong pagmamahal. Kaya gusto ko po na baguhin namin yung isa't isa, bumalik namin yung dati naming pagsasama, yung init ng pagmamahal namin. Kaya gusto ko po i-try. I-try ulit. Try again. Marlon, ikaw naman. Try again kahit na medyo lumalayo yung loob ko sa kanya. Ayusin namin. Ayusin. Ayan, mag-e-effort. Okay? Ayan, maging totoo ha sa sarili at wag masyado ring sensitibo, Marlon, ha? Okay? Yes po. Mo, i-flex na kita sa story ko para story sa Facebook para makita ka ng mga kaibigan ko. Iba, sikat naman pala itong si Marlon. Oo, i-broadcast mo na siya. Pero dahil nga dyan sa inyong hard decision, alam nyo, ngayon pa lang, para mawala na yung agam-agam ninyo, Patrice, may sigurado na kayong pandate nitong si Marlon, okay? Bibigay na po natin kay Marlon at kay Patrice ang tig 250 pesos na cash. Okay, na ipamimigay natin. Thank you po. Oo. Thank you. Oh, Marlon, wala ka ng excuse ha. Kailangan mag-date kayo. At pwede ba mag-picture kayo? Padala nyo sa amin? Opo. Sige po.